Ang pagnenegosyo ay sobrang challenging. I should know kasi nag-fail lang naman ako sa maraming businesses. Hindi ko na nga mabilang sa dami. Pero dahil dito, na-realize ko na ang pagkakaiba ng negosyong saktuhan lang ang kita sa negosyong naging super successful talaga ay dahil sa ilang small pero practical na mga diskarte. Ito ang totoo. Karamihan ng mga negosyong nalulugi ay nagpo-focus lang sa mga panandaliang kita, nakakalimutan ang pinakamahalaga. Yun ay ang pagbuo ng loyal customer base na tuloy-tuloy ang pagdami kahit ano pa ang mangyari. Sa mabilis na takbo ng mundo natin ngayon, matindi din ang kompetisyon. Hindi sapat na maganda lang ang produkto o serbisyo mo. You need strategies that make people want to choose you over and over again. Kaya naman sa video na to, isi-share ko sa iyo ang 7 game-changing business tips na ginagamit ng mga top companies para laging bumalik ang customers nila at para masigurado nilang hindi sila basta-basta malulugi. At eto pa ang catch. Hindi komplikado yung mga tips na to ha. Praktikal, subok na, at madaling i-apply sa kahit anong negosyo, mapa small startup ka man o nagpapatakbo na ng multi-million pesos na kumpanya. By the end of this video, malalaman mo na ang eksaktong gagawin para palakihin ang iyong customer base at protektahan ang negosyo mo laban sa pagkalugi. And trust me, you'll want to stay until the end kasi yung last tip, baka yun na ang magdadala sa negosyo mo to the next level. Ang pagbibigay ng exceptional value ay hindi ibig sabihin na kailangan mo lang makipagkompetensya sa presyo. Ang totoo, it's about giving your customers something na hindi nila madaling makikita sa iba. Whether sa pamamagitan ng mga superior na quality, personalized service, o sa mga dagdag na perks na magpaparamdam sa kanilang mahalaga sila. Example, let's say ang business mo ay isang bakery. Maaaring hindi mo pa kaya makipagkompetensya sa mga malalaking bakeries sa inyo pagdating sa dami ng kayang i-produce na tinapay. Pero you can offer something unique, like freshly baked pandesal tuwing umaga na hindi tinipid sa ingredients at dinideliver mo straight to their doorstep. That's value. Maraming tao ang willing magbayad ng extra kung ang kapalit naman ay quality, convenience at personal touch. Kung nag-uumpisa ka palang magnegosyo, pwede mong i-apply ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng value ayon sa kung ano yung mahalaga sa target market mo. Maaaring ito ay sa pagbibigay ng personalized na service tulad ng pag-alala sa mga pangalan ng mga suki mo at sa kung ano yung mga paborito nila, o pagbibigay ng maliliit na freebies, or pwede din pag-offer ng mga flexible options like custom orders or fast, reliable deliveries. Ang susi ay to make your customers feel special nang hindi ka lang laging nagbababa ng presyo. The point is, ang value ay hindi naman palaging pagbibigay lang ng pinakamurang presyo. It's about offering something na magpaparamdam sa customers mo na they are getting more than just a product or service. They are getting a positive experience mula sa'yo na babalik-balikan nila. Ito ang madalas na pagkakamali ng karamihan ng mga negosyo. Masyado silang nakatutok sa paghahanap ng bagong customers kaya nakakalimutan nila yung mga dati nilang customers. Pero ito ang totoo. Ang pag-aalaga sa mga existing customers mo ay mas mahalaga kaysa sa laging paghahanap ng bago. Ayon sa mga pag-aaral, hanggang 5 beses na mas mura ang mag-retain ng existing customer kaysa maghanap ng bago. Bakit? Dahil kapag may tiwala na sa iyo yung customer mo, mas malaki yung chance na bumili pa sila sa iyo ng mas marami, ng mas madalas, at i-recommend pa nila ang business mo sa mga kakilala nila. Tignan mo na lang yung Apple. Hindi lang loyal customers ang na-build nila, kundi nagawa pa nilang i-convert ang mga to into raving fans. Kasi most of their customers, hindi lang isang Apple product ang binibili. They buy into the whole ecosystem. Kadalasan yung mga iPhone users also get MacBook, Apple Watch, AirPods. Bakit? Because they trust the brand. At ang trust na yon ay na-earn sa consistently pag-deliver ng great customer experience over time. Pwede ka din makapag-establish ng ganong klaseng loyalty. Here's how.
Mag-umpisa ka by implementing a loyalty program na nagbibigay ng rewards sa mga repeat customers. Hindi naman kailangan maging magarbo o komplikado to. Kahit mga simpleng discounts, exclusive offers, or point system that they can collect and redeem for exciting gifts will go a long way na. Pwede mo din silang personal na i-follow up after nilang bumili. Kamustahin mo sila para malaman mo yung experience nila, or you can even offer special perks para sa mga long-term clients mo. Tandaan mo lagi ito. Ang negosyo is not just about making a sale. It's about building a relationship. Kung gaano ka kagaling sa pag-aalaga ng mga relationships na yon, ganun din kaliit yung gagastusin mo pagdating sa marketing. Kasi sa huli, hindi ka lang babalik-balikan ng mga loyal customers mo, kundi isasama pa nila ang buong barangay para tangkilikin ang business mo. Itaga mo yan sa bato. Kung may negosyo ka na, may tanong ako sa'yo. Kailan ka huling nag-alok ng bagong products o services sa mga customers mo? Kung hindi mo na maalala kung kailan, baka it's now time for a change. Ang lahat ng mga pinaka-successful na businesses ay yung mga nag-i-evolve, nag-i-improve, at nag-a-adapt. Why? Kasi yung mga pangailangan ng customers mo ay laging nagbabago, at kapag hindi ka nakasabay, hahanap sila ng iba who can. Isipin mo na lang yung Netflix. Parang kailan lang sikat na sikat yung mga DVDs. Di ba madalas din pirated binibili mo? Alam mo ba yung Netflix ay dating nakafocus sa pagpaparent ng DVDs? Pero they saw the future and potential of online streaming. At slowly but surely, nag-shift sila from DVD rental company to now the giant online streaming platform that they are. At hindi lang yon, patuloy pa din yung pag-i-innovate nila. Pansin mo, padami na ng padami yung mga original contents nila like series man o movies. They changed the game, kaya naman they are dominating it. Ngayon tignan mo naman yung Kodak. Dati silang higante sa industriya ng photography. Pero tumanggi silang mag-adapt sa digital cameras kahit na sila pa mismo yung naka-imbento ng technology na yon. Kumapit sila sa film ng masyadong matagal. Ini-expect nila na ito ang patuloy na magpapasok ng kita sa kanila. Ang resulta, natalo sila ng mga competitors nila who embraced the digital shift. Kaya napafile pa si Kodak ng bankruptcy at one point. Hindi mo naman kailangan maging singlaki ni Netflix o Kodak to make this work. You can do as simple as pag-update lagi ng product line mo, o pag-o-offer ng bagong services, o kahit pag-tweak lang ng paraan kung paano ka pa makakapag-deliver ng value sa mga customers mo. Paano mo gagawin to? Makinig ka lang sa mga feedbacks nila. What do they wish was better? Ano pang mga bagong trends ang lumalabas sa industry mo? Staying the same might feel safe. Pero pagdating sa negosyo, it's risky. Ang mga kumpanyang hindi nag-i-innovate ang siyang laging napag-iiwanan. Kaya huwag kang matakot na subukan ng bago, kahit maliit lang. Dahil small changes can lead to big results. Another important question na gusto kong itanong sa'yo. Paano nahahanap ng mga tao ang business mo ngayon? I hope by now na-realize mo na tapos na yung panahon ng pag-asa na lang sa foot traffic o word of mouth. Sa mundo natin ngayon, kung hindi ka visible online, para kang invisible sa malaking portion ng potential customers mo. That's why smart businesses are using digital marketing para maabot yung kanilang mga target audience nang mabilis pa silang lumaki. Halimbawa, may mga online clothing store ngayon na wala mang physical store pero ginagamit naman nila yung power ng Facebook, Instagram at TikTok para i-showcase yung mga products nila. Nakaka-attract sila ng libo-libong followers at customers mula sa iba't ibang parte ng bansa o abroad pa nga minsan eh. Nagpo-post lang sila ng engaging contents, nagsishare ng mga customer testimonials at nag-run ng ads na tinatarget yung mga taong interesado sa fashion. This is a low-cost pero high-impact na strategy. Ang good news, hindi mo kailangan ng malaking budget to make digital marketing work for you. Magsimula ka sa pag-create ng strong presence on social media. Mag-post ka ng contents regularly.
interact with your audience, and make sure na professional ang dating ng business page mo o website. Kung kaya mo naman mag-invest ng konti, even running simple ads sa Facebook o Instagram ay pwede makapagbigay sa iyo ng mga bagong customers sa mas murang halaga kung ikukumpara mo sa traditional na marketing. Sa madaling salita, your business needs to be where your customers are. Nasaan na ba yung mga tao ngayon? Online na halos lahat, di ba? Kung hindi mo yayakapin ng digital marketing, malamang sa alamang maiiwanan ka ng mga competitors mo. Ito ang masakit na katotohanan. Kahit pa dagsa ang customers sa negosyo mo, kung poor financial management naman ang ginagawa mo, it can still lead to failure. Ang cash flow ang lifeblood ng business mo, at kapag wala kang financial discipline, madali kang malalagay sa alanganin. Managing your money wisely is one of the smartest, most practical things you can do to ensure na hindi malulugi o hindi lulubog ang negosyo mo. Tignan natin ang isang karaniwang pagkakamali ng mga bagong negosyo. Isipin mo ang isang food stall na nakaranas ng biglaang pagtaas ng benta. Excited by the growth, yung may-ari start spending on unnecessary things katulad ng pagpapalaki at pagpapaganda agad ng pwesto, o nag-loan para mag-expand agad ng branches, or bumili ng mga makabagong stove na hindi pa naman talaga nila kailangan. Pero nang biglang bumaba ang benta o nagkaroon ng unexpected expenses, nauwi sila sa zero bank balances at lumulobong utang. Tignan mo lang yung nangyari sa maraming negosyo ng pandemic, di ba? Financial discipline means knowing when to invest and when to save. Ibig sabihin nito ay ang pagmamonitor ng cash flow mo closely. Iniiwasan ang unnecessary expenses at pagbuo ng emergency fund para makover yung mga unpredictable, slow months ng business mo. Panatilihin mong healthy ang financial margins mo and always prioritize profit over rapid expansion. The key is, it's not about being cheap, it's about being smart. Ang negosyong na ma-manage ng tama ang pera can survive tough times. Pero ang negosyong pabaya sa paggastos ay laging at risk kapag nagkaproblema o bumagal ang pasok ng benta. Isipin mo to, what makes a customer choose your business over all the others? Hindi lang to about your product or services, it's how you make them feel. In today's crowded market, ang makapagbigay ka ng great customer experience ay hindi lang dagdag bonus para sa customers mo. It's what turns first-time buyers into a loyal fans na babalik-balikan ka. Alam mo ba yung Choco Latte de Baterol sa Baguio? Madalas kami umakyat sa Baguio at kada akyat namin, hindi pwedeng hindi kami pupunta sa shop na to. Not only do they serve an amazing hot chocolate drink ha, ang sarap pa ng palabok nila, paborito ko yun eh. Pero what makes this shop great is the way they treat their customers. Yung huling punta namin doon, just few months ago, may malaking water issue daw sa Camp John Hay, so wala silang masaserve during that day maliban sa hot chocolate at bibingka. Pero punong-puno pa din ng tao yung shop nila. Kasi naman yung mga staff nila were very apologetic, nakala mo sila yung dahilan bakit walang tubig sa Camp John Hay. Lagi silang pumupunta sa table mo offering to take your photos, asking kung may kailangan ka pa, while maintaining that genuine smile. Alam kasi nila na majority ng customers nila ay mga nanggaling pa ng Manila, so they want to give the best customer experience as possible regardless of the situation. And people felt that. Do the same sa business mo. Ang pag-o-offer ng unique at good customer experience ay hindi naman kailangan maging magastos. It could be as simple as training your staff to greet customers warmly, o mag-send ka ng personalized thank you message after a purchase, o gawin mong madali at enjoyable yung process ng pagbili o pag-transact sa negosyo mo. The point is, go beyond a simple business operation at mag-focus ka into making each customer transaction memorable. Ang totoo, kahit sino kayang tapatan ang produkto, services o presyo mo.
pero walang makakakopya sa paraan kung paano mo maipaparamdam sa customers mo kung gaano sila kaimportante sa'yo. Yan ang tunay na game changer. Ang isang genuine good customer experience ay hindi lang nagkikreate ng regular customers. It creates loyal fans who will spread the word and will stick with you for a very long time. At kung kahit papano ay nabibigyan din kita ng good viewing experience sa video na to, pakipitik mo naman yung like button kahit very light na pitik lang. Salamat. Here is a smart move na na-overlook ng maraming businesses. Don't put all your eggs in one basket. Kung ang business mo ay umaas lang sa isang product o isang service o isang customer base, you are taking a huge risk. Ang pagkakaroon ng iba't ibang ways para kumita ay magbibigay sa business mo ng lakas na kailangan nito para malampasan ng mga mahihirap na sitwasyon so it can continue to grow. Halimbawa, may isa kang maliit na karinderya na nag-offer lang ng snacks at drinks. Pero di nagtagal, nag-offer ka na din ng mobile load, sari-sari store, at pati delivery services. By adding these new products and services, makaka-attract ka na ng mas maraming customers, makaka-generate ka pa ng iba't ibang sources of income. Kaya if one area slows down, like bumaba yung sales ng snacks mo during school breaks, meron ka pang pwedeng mapagkunan ng kita. Kaya naman huwag kang maghintay na may dumating pang krisis bago ka mag-diversify. Start now. Mag-explore ka ng mga bagong paraan kung paano ka pa makakapagbigay ng value and create multiple income streams. Ito ang paraan para maprotektahan ang negosyo mo mula sa mga hindi inaasahang pagsubok at para maihanda mo na din ang sarili mo sa iyong long-term financial success. At dahil nasa usapang pera tayo, merong 10 practical money tips na kapag sinabay mong i-apply sa natutunan mo ngayon, siguradong never ka nang magiging broke. Alamin mo naman yon sa video na to. Maraming salamat sa panonood. Peace out!